Purihin ng Panginoon at isang magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ng live na ito at sa manonood pa po. Ngayon pa lang po ay pagpalain na po kayong lahat ng Panginoon. Papasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon po na ito na tayo po ay pinahintulutan ng Diyos na makapag-aral ng salita niya nang sa ganon ay mas lalo tayong tumibay sa ating pong mga pananampalataya sa Kanya. Tayo po ay nandito sa Door of Faith po, Payatas, sa pangunguna po ng ating Pastor Romel Orilles, under po ng ating Pastor Luis Bailon sa District 9 po. Ulit ko po, isang magandang umaga po muli sa inyo. At bago po ang lahat, ayos ko pong manalangin sa inyo bago po tayo makapag-aral ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay dumulog muna sa Panginoon sa umaga pong ito. Panginoon, salamat po sa inyo sa oras po na ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin para makapag-aral ng inyo pong mga salita. Dalangin po namin na samahan po ninyo kami higit sa mga makikinig ng live na ito, nasaan man sila, ang mga salita po ninyo ang patuloy na magbigay hamon sa kanila para mas lalo po silang magpatuloy sa pagsunod po sa inyo. Salamat po, bigyan po ninyo kami ng kaunawaan patungkol sa inyong salita, nang sa ganon ay malaman po namin kung ano po yung mga dapat po namin gawin higit sa mga panahon na ito. Salamat po, Banal na Espiritu, kayo pong patuloy na sumama sa amin sa oras na ito. Sa inyo pong papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon sa umaga pong ito at tayo po ay may onting oras para makapag-aral ng salita ng Diyos at nawa ay maintindihan po natin yung mga pag-aaralan po natin sa umaga pong ito. Sabi po dito sa aking pong ginawang sermon, ang title po nito ay mga dapat gawin ng isang manggagawa kapag nandiyan na ang pagsubok. At hindi lingid sa bawat isa na ang panahon natin ay hindi paganda. At yan ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 na ang panahon natin ay pasama ng pasama. At alam natin na kapag pasama ng pasama, ay maraming mga tao, higit sa mga mananampalataya ng Panginoon, ay hindi nakakapagpatuloy. Dahil kulang sila sa salita ng Panginoon. Kaya hayaan natin sa umagang ito na maintindihan natin yung salita ng Panginoon, kung ano ba yung mga dapat nating gawin bilang isang manggagawa kapag tayo dumadaan sa mga sitwasyon na kung saan ay hindi pumapabor sa atin. Kaya nga sabi dito sa unang tagpo, na kapag nandiyan ang pagsubok, hindi pagsuko ang unang sagot. Marami sa atin at karamihan pa sa mga mananampalataya ng Panginoon, kapag nakakaranas ng hindi magandang sitwasyon, ang unang-unang naiisip ay lalong lumayo sa Panginoon. Sumuko sa pagsunod sa Panginoon. Kaya kung papansinin natin, sa mga tao na dumadanas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, once na lumalayo sila sa Panginoon, mas lalong nahihirapan Mas lalong tumitindi yung kanilang nararanasan. Bakit? Isa lang naman yung sagot sa mga pinagdadaanan natin Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sabi dito sa unang Korinto chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. At ito ang napakaganda. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sabi dito, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Isipin niyo, sino ang magbibigay sa atin ng kakayanan para malagpasan yung pinagdadaanan natin na hindi maganda kung lalayo pa tayo sa Panginoon? Di po ba wala na? Kaya ang sabi ng Diyos dito, tapat siya na magbibigay sa atin ng kakayanan para malagpasan yung mga pinagdadaanan natin na hindi
maganda. Sabi nga sa unang Pedro chapter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi na ng pagkatawag sa atin ng Diyos yan. Kaya kung tayo'y naglilingkod sa Panginoon at wala tayong pinagdadaanan na mga sitwasyon na hindi magaganda, isa lang yung tiyak, doon tayo mas lalong magtaka. Baka wala sa atin talaga yung totoong pagsama ng Panginoon. Wala sa atin yung pabor ng Panginoon. Naalala ko, pagka sinabing pagsubok, ito po ay kinuha sa salitang perasmus, na kinuha sa salitang Griego na perasmus, na kung ipapaliwanag sa wika natin, ito ay nararanasan ng hindi mananampalataya at ng mananampalataya. Isipin niyo po, kung yung mga walang pagkakilala sa Panginoon ay dumaranas ng pagsubok o mga problema sa kanilang buhay, at minsan mas matindi pa yung pinagdadaanan nila kaysa sa pinagdadaanan natin ng mga lingkod ng Panginoon. Kung paano sila nakakapagtagumpay sa pagsubok na kanilang nararanasan sa kabila ng wala silang kinikilalang Diyos, how much more tayo pong mga merong kinikilalang Diyos. Dapat mas lalo natin ipakita sa kaaway na mas tagumpay tayo. Kaya dito sa binasa natin, wala pang dumating na pagsubok sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Lagi nating isipin na kapag nakakaranas tayo ng hindi magandang sitwasyon, meron nang naunang nakaranas sa atin. Meron nang mas matinding may pinagdadaanan kesa sa atin. At ang napakaganda doon, dahil meron tayong kinikilalang Diyos, meron tayong pag-asa na sa kabila ng nararanasan natin, meron tayong pag-asa na merong tutulong sa atin. Unang Korinto chapter 10 verse 13, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot sa mga lingkod niya na iparanas yung pagsubok na yon kung hindi natin kakayanin. Kaya purihin ang Panginoon Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, meron tayong matatawagan na Diyos. Isipin niyo sa mundo po natin ngayon. Kahit anong buksan mo, television, cellphone, o kahit lumabas lang tayo sa lansangan, ay marami tayong nakikitang mga tao na punong-puno ng depression. Bakit? Kasi wala silang Diyos na kinikilala. At kung bakit sila nakakarating sa ganoong tagpo na nade-depress sila, nawawala sila sa kanilang kaisipan dahil dun sa pagsubok na kanila pong nararanasan. Wala silang kinikilalang Diyos, kaya mas lalo silang nahihirapan. Alam niyo, tayong mga lingkod ng Panginoon, lagi kong iniisip at sinasabi sa mga kapatid po natin sa lugar na ito, na kapag nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi pumapabor po sa atin, lagi tayong mag-expect na meron pang mas matindi tayong dadanasin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na araw. Kapag ka ganun yung laman ng kaisipan natin, yung nararanasan natin ngayon na hindi maganda, magiging magaan na lang yan. Bakit? Ang pananaw natin, ang isip natin, meron pang nakalaan, meron pang naghihintay sa atin na mas matindi pa na dadanasin natin. At totoo po iyon. Pero sa kabila nun, ng mga pagdadaanan natin, niloob na ng Diyos yan. At bago niya pa iparanas sa atin yan, bibigyan niya na tayo ng kakayanan upang malampasan yung mga pinagdadaanan natin ngayon. Kaya kapag nakakaranas po tayo ng mga sitwasyon na hindi magaganda, hindi pag-atras, hindi paglayo, hindi pagsuko yung unang tugon natin, hindi mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. At dalawa po kasi ang pwedeng gumamit pagka sinabing pagsubok Pwedeng gamitin niya ng kaaway at alam na alam natin yan sa aklat ng John chapter 10 verse 10 na pumarito ang kaaway upang wasakin tayo, pumatay at pumuksa. At gagamitin niya ng kaaway para ipaunawa sa atin mga manggagawa ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon na yung ginagawa natin sa panahon na ito ay walang kabuluhan. Pero katulad ng sabi ko po sa inyo kanina, gagamitin ng Diyos yan. Hindi para i-down tayo, hindi para pahiyain tayo, hindi para pabagsakin tayo,
kundi para mas lalo tayong pagtibayin sa mga pinagdadaanan natin. At isa ang tiyak, kapag napagtagumpayan natin yung mga bagay na yan, Revelation chapter 12 verse 22. Hindi ako nagkakamali. Revelation, basahin po natin. 22:12 hanggang 13. Ang sabi po doon, tinatawag na tayo ng Panginoon. Halikayo mga anak, dala-dala ko yung gantimpalang ibibigay sa inyo ayon sa inyo pong mga gawa. Isipin nyo, mismong Diyos ang magbibigay sa atin ng gantimpala sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin. Kaya wala pong dahilan para mas lalo tayong sumuko sa panahon po na ito. Gamitin natin yung mga nararanasan natin para mas lalo tayong magpatuloy sa pagsunod sa Panginoon. Sa aklat po ng awit 34 verse 18, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Isipin niyo po, tinutulungan ng Panginoon yung mga nagdurusa sa kabila ng mga nararanasan natin. Gaano kasarap, kaganda sa pakiramdam na alam mong merong tutulong sa iyo. At yung tutulong sa iyo, siya yung magiging sagot doon sa mga pinagdadaanan natin. At hindi lang siya tao, kundi Diyos siya na pinaglilingkuran natin na may kakayanan na magbigay sa atin para malagpasan yung mga pinagdadaanan natin na hindi magaganda. Isipin nyo, marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kakilala na malapit sa atin. Kapag may mga problema tayo, may mga sitwasyon tayo na hindi maganda, may pagkakataon na sinasabihan natin yung mga tao na malapit sa atin na ganito yung nararanasan ko, mahirap yung nararanasan ko, at may mga pagkakataon na umiiyak tayo doon sa mga tao na yon. At may mga pagkakataon na hihimasin yung balikat natin, yung likuran natin, kapatid, kaya mo yan. Tao lang yun. Gumagaan yung pakiramdam natin. How much more kapag ang Diyos ang humima sa likod natin at sabihin natin na kaya natin yung mga pinagdadaanan natin dahil kasama natin siya. 34 ng awit, verse 18, anong sabi doon? Hindi niya binibigo yung mga walang pag-asa. Isang talata pa, 2 Peter chapter 2 verse 9. Alam ng Panginoon kung paano niya ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Isipin mo kung alam ng Diyos, para saan pa para mangamba tayo? Para saan pa para umatlas tayo sa paglilingkod natin bilang isang mga manggagawa ng Panginoon? Lahat tayo dito, walang exempted, lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Walang dahilan para umatras tayo kapag nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi magaganda. Kaya sa unang bagay na pinag-aaralan po natin, hindi pag-atras ang unang sagot kapag tayo po'y nakakaranas sa mga sitwasyon na hindi magaganda. Sa pangalawa, alam natin na may mga pagkakataon na yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, sa oras ng kagipitan, dun mas lalo natin silang hindi matawagan . Di po ba? Sa oras ng kagipitan, dun talaga natin mas mapapatunayan na ang Diyos lang talaga ang sasama sa atin. Kaya ang sabi dito, kapag sila na mismo ang sumuko sa iyo, magpatuloy ka. At huwag na huwag kang susuko sa sarili mo. Ipakita mo sa kanila, higit sa Diyos, kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga kinahaharap natin na pagsubok ngayon. Kasi once na lumalayo tayo sa kabila po ng mga nararanasan natin, si Satanas ay tuwang-tuwa lang po sa atin at baka pumapalakpak pa siya. Bakit? Kasi ang pakay ng kaaway tayo na mga ginagamit ng Panginoon. Tayo na mga manggagawa ng Panginoon. Pilit na isisiksik sa ating kaisipan na yung ginagawa natin ay walang kabuluhan at walang saysay.
Pero kapag ka punong-puno tayo ng mga salita ng Panginoon, punong-puno tayo ng pananalangin, hindi tayo basta-basta matitinag. Hindi tayo basta-basta susuko. Kaya kapag ka nakakaranas tayo ng mga sitwasyon na hindi maganda, sabi doon, ang paglapit sa Diyos, hindi ito yung kaduwagan eh. Ito yung nagpapakita ng katalinuhan. Minsan, kung bakit tayo lumalabas, lumalayo, hindi nakakapanalangin, hindi nakakalapit sa Panginoon. Kasi mas umaasa tayo sa kakayanan na ito. Mas umaasa tayo sa sarili natin, na mas kaya natin, alam natin yung gagawin, maganda yung mga pinaplano natin. Oo, lahat tayo, walang gustong plano na hindi maganda para sa ikabubuti natin. Pero kung gaano kaganda yung pinaplano natin para sa sarili natin at sa mga mahal natin sa buhay, di hamak na mas maganda yung layunin at plano ng Diyos para sa atin. At yung plano na yon, walang iba kundi yung makasama tayo doon sa langit na bayan. Sabi nga ng isang kanta, doon sa langit wala ng pagluha. Doon sa langit wala ng karamdaman. Doon sa langit, wala ng kapighatian. At alam niyo po kung ano yung naghihintay sa atin doon? Yung tahanan natin, na kahit lalakaran natin ay ginto. At mayroon pang sinasabi doon na mayroong puno doon na nagbibigay ng buhay. Walang iba kundi ang Panginoon. At yung tubig doon ay parang kristal. Ayun yung inilaan sa atin ng Panginoon pagkatapos ng mga bagay na ito. Meron pa pong talata, sabi po dito, Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 12, verse 9. Tingnan niyo po yung sinasabi dito. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusan na hahayag ang aking kapangyarihan kapag ka ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan. Mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging mas malakas. Isipin niyo kung ganito ang laman lahat ng ating kaisipan, para saan pa makakasingit sa atin ang kaaway? Wala na. Na kahit tayo ay mahina, doon tayo mas lalong lumalakas. Sabi dito, para saan? Sa gitna ng ating mga kahinaan, pagkutya, kahirapan, ano yung mga nararanasan natin? Pag-uusig, kagipitan. Anong sabi ni Apostol Pablo? Doon ako mas lalong lumalakas. Doon ako mas lalong nagpapatuloy sa Panginoon. Balikan natin yung unang binasa natin. Sa 2 Peter chapter 2 verse 9. Sa kabila ng kagipitan, sa kabila ng kahinaan, kakutyaan, kawalan ng pag-asa, pag-uusig, alam ng Panginoon kung paano ililigtas yung mga tapat sa Kanya mula sa pagsubok. Hindi talaga sa ating sarili. Talagang laging sa Panginoon eh. Kasi kung sa sarili lang na ito, wala. Dadalhin tayo neto sa walang pag-asa. Kaya anong sabi ng Proverbs? Basahin po natin. Proverbs chapter 14, verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao. Ito tayo eh. Para sa atin, yung pananaw natin, yung kaisipan natin ay matuwid at makakatulong sa atin. Pero pagdating dito, sinasabi dito, 14 ng Kawikaan, verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Doon natin napatunayan na yung sinasabi ng mga matatanda ay totoo na nasa huli ang pagsisisi.
Alam niyo, wag na natin hintayin yon na hahakbang pa tayo kapag ka nandun na tayo sa sitwasyon na yung walang-wala na. Naalala ko yung sabi po ng Pastor Romel. Sabi niya, doon sa pinakamahirap na sitwasyon, doon mo mas mapapatunayan na gagawa ang Diyos sa'yo. Doon mo mas mapapatunayan na merong Diyos na tutulong sa atin. Tama nga naman. Kasi pansinin natin yung sarili natin. Kapag ka punong-puno tayo ng kasiyahan sa mundong ito, may pagkakataon at baka mas marami pa yung pagkakataon na hindi tayo nakakalapit sa Diyos. Hindi tayo nakakatawag sa Panginoon. Kaya yung pagsubok, talagang pahihintulutan ng Diyos yan eh. Kung malalaman lang natin, hindi para sa ikababagsak natin. Pahihintulutan ng Diyos yan para mas malaman natin sa ating sarili na wala tayong dapat ibang asahan kundi ang Panginoon lang talaga. Kundi ang Panginoon lang talaga. Tuloy po natin yung binabasa natin sa Proverbs. Dito po tayo sa 13. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan. Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Ngunit ang kaligayahang maaaring magwakas sa panambitan. Oo, nagiging masaya tayo sa mundong ito. Natutuwa tayo. Lumalakas yung pangangatawan natin sa mga bagay na nasa mundong ito. Nasisiyahan tayo sa mga natatanggap natin. Pero malinaw sa sinabi ng salita ng Panginoon. Ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Tuloy natin sa 14. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Naway wag tayong maging ganon. Na kapag nakakaranas tayo ng mga hindi magaganda, ay mas lalo tayo nakakapag-isip na gumawa ng hindi magaganda. Malinaw sa binasa natin, ang lahat ng ginawa natin ay pagbabayaran. Gusto po ba ninyo yan? Na sa mundong ito ay naghihirap na tayo, nagdudusa na tayo. Pagdating sa ikalawang buhay na sinasabi, dalawa lang kasi ang patutunguhan natin at alam po natin yan, impyerno at langit. At kung mapupunta tayo doon sa impyerno, walang sinabi yung pinagdadaanan natin dito na hindi maganda. Doon ay mas mahirap pa yung dadanasin natin. Mas matindi pa yung dadanasin natin doon. Kaya ang sabi dito, ipakita natin sa paligid natin, sa mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon, kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga pinagdadaanan natin. Matthew chapter 5 verse 16. Sabi doon, let your light shine before men that they may see. Makita ng mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon. Anong sabi doon? Nakikita pa lang tayo na kahit hindi maganda yung pinagdadaanan natin, nakapagpapatuloy tayo, anong sasabihin ng mga nakakakita sa atin? Ang tibay naman ng tao na yan. Ang hirap na ng pinagdadaanan, pero nagagawa pa rin maglingkod sa Panginoon. Nagagawa pa rin magpuri at manalangin sa Panginoon. Anong sabi noon? Sa pamamagitan ng ating buhay, nakapagpupuri sila sa Panginoon. Nakakalapit sila sa Panginoon. Nakakakilala sila sa Panginoon. Bakit? Matindi na yung pinagdadaanan natin, pero nagagawa pa rin natin na lumapit sa Panginoon. Kaya kapag nakita nila tayo, nagiging magandang halimbawa tayo sa kanila. Kaya totoo na kapag ka sinabing blessing o pagpapala, hindi lang yan pumapatungkol sa mga magagandang bagay na natatanggap natin Minsan pumapatungkol din yan sa mga sitwasyon na parang hindi na natin kaya Pero matatawag nating blessing. Bakit? Alam natin na yung pinagdadaanan natin ngayon, magiging dahilan para mas lalo tayong tumibay sa pananampalataya natin sa Panginoon.
magiging dahilan para mas lalo tayong magpatuloy sa Panginoon. Kaya minsan yung mga nararanasan natin, ariin na lang natin pagpapalayan. Minsan doon pa mas gagawa ang Panginoon. Doon pa mas gagawa ang Panginoon. At sabi po dito sa panghuli, ito po yung napakaganda. Tandaan natin na walang sakit o pagsubok na ibibigay ang Panginoon na hindi natin kayang lagpasan. At tandaan din natin na kailanman ay hindi talo ang nagpapatuloy sa Panginoon sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Alam niyo kung bakit natin nararanasan yan? Alam ko ang bawat isa may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero yung pinagdadaanan natin na yon, hindi maging dahilan yon para mas lalo tayong umalis sa pagkakilala natin sa Panginoon. Kasi ang pangit na ng pagdadaanan natin, tatalikod pa tayo, tatawanan lang tayo ng kaaway. Pero sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, nagagawa pa rin natin na lumapit sa Panginoon. Wala na siyang panahon pa para yigigin pa tayo, yanigin pa tayo. Sa Daniel, sayin po natin yung Daniel. Chapter 3, verse 18. Ito po yung panghuling talata. Ito po yung panahon na inuutusan si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan na sumamba doon sa rebulto na pinagawa ng hari. At yung rebulto na yon ay sumisimbolo sa pagsubok para kay Daniel. Kaya ang sabi dito, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos, ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Alam niyo, yung rebulto na yon para kay Daniel, ano yun pagsubok Kasi isipin mo, lingkod ka ng Diyos at alam mo na yung dapat mong sambahin kung sino, tapos uutusan ka na sumamba sa isang rebulto na alam mo naman na walang kayang gawin. Kaya sabi dito, napakalakas nung impact kay Daniel Hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba dyan sa rebulto na yan. Kaya pansinin natin yung pinakahuli ng talata na ito. Ilan sila nung tinapon doon sa kumukulong apoy? Diba? Ayun yung Matthew chapter 5 verse 16. Kahit yung hari ay nagagawang magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Ngayon, yung pinagdadaanan natin, ikumpara natin doon sa pinagdadaanan ni Daniel nung panahon nila. Wala. Diba? Sa pinakamahirap na sitwasyon, doon natin mapapatunayan na gagawa ang Diyos sa atin. Kaya purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Naway naintindihan po natin yung mga salita ng Panginoon at hayaan natin na magbigay hamon po sa atin ito para mas lalo po tayo magpatuloy sa Panginoon. Uulitin ko. Lagi natin tandaan na walang sakit, walang pagsubok na pahihintulutan ng Diyos kung hindi natin kayang lagpasan ito. At lalong, sabi dito, at lalong tandaan natin na kailanman ay hindi talo ni nagpapatuloy sa Panginoon sa kabila po ng mga pinagdadaanan natin. Nais ko pong manalangin sa inyo sa umaga pong ito. At alam natin sa ating pong mga sarili ay may kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan. May pagkakataon na minsan parang ayaw na natin, sukong-suko na tayo. Di po ba? Minsan mas gugustuhin na lang natin na gawin yung gusto natin at kalimutan kung ano yung meron tayo. Pero sa umaga pong ito, naway naging hamon po sa atin na mas lalo po tayong magpatuloy sa Panginoon. Alam niyo po, maraming mga lingkod ng Panginoon na nagsasabi na malapit na po siyang pumarito.
Walang nakakaalam, walang oras, walang araw kung kailan siya dadating. Pero isa yung sinasabi ng Biblia eh. Darating at darating at darating talaga siya. At mas magandang datnan tayo ng Panginoon na nasa piling niya. Kasi pagka nadatnan tayo ng Panginoon doon sa piling niya, doon natin ipasok yung kanta. Yung mga luwa natin dito sa lupa, Diyos ang papahidyaan doon sa langit. Kung dito nahihirapan tayo sa sakit, doon wala nang sakit. Wala nang karamdaman doon. Wala na tayong mararamdaman doon na hindi gugustuhin ang sarili natin. Dahil ang gagawin natin doon, laging magpasalamat sa Panginoon. Nais ko pong manalangin sa inyo sa maikling oras at kahit nasaan po kayo ay sabayan po ninyo at angkinin natin sa ating sarili na gagawa ang Panginoon sa atin. Panginoon, salamat po sa inyo sa umaga pong ito. Nagagalak po yung aming mga puso na kami po'y nakalapit sa inyo. Purihin po kayo, Panginoon. At katulad ni Apostol Pablo, pinagpapasalamat niya yung mga sitwasyon, yung mga nararanasan niya na hindi maganda dahil alam niya sa kanyang sarili, sa kabila ng mga pangit na sitwasyon na kanya pong nararanasan, doon siya mas lalong pinatitibay ng Panginoon. At hayaan po ninyo na sa umaga pong ito ay maging ganun din po kami. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat isa sa lahat po ng manunood ng live na ito. Hindi ko po alam kung ano po yung mga pinagdadaanan nila. Pero nakasisiguro ko, Panginoon, ang bawat isa ay may kanya-kanya pong kinahaharap sa kanila pong buhay. Dalangin ko po na patuloy niyo po silang samahan, pagtagumpayin sa lahat po ng kanilang mga pinagdadaanan. Tulungan ninyo sila na mas lalong magpatuloy sa pagsunod po sa inyo. Katulad ng sabi ninyo, Panginoon, unang Korinto chapter 10 verse 13, alam namin na sa kabila ng mga nararanasan namin, Panginoon, ay bibigyan ninyo kami ng kakayanan upang malagpasan po ito, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin dahil yung dulo na yun ay tagumpay na po kami, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa mga may karamdaman, magbigay kayo ng kagalingan sa kanila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa mga may mga pinagdadaanan, may mga katanungan, kayo pong patuloy na sumagot sa kanila, Panginoon. Salamat po, pagpalain niyo po ang kabuuan ng organization ng Door of Faith mula District 1 hanggang District 9, mga pastor, supervisor, pagpalain niyo ang General Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo, Panginoon, at sa mga pastor na nasa malalayong lugar, Panginoon, na mahihirap yung mga pinagdadaanan, Panginoon. Panginoon, kayo na po yung aming gantimpala sa mundo pong ito. Salamat po sa inyo, pagpalain ninyong bawat isa, at lagi ninyo kaming ingatan, Panginoon, sa buong maghapon na ito, kagalakan sa aming puso, ay patuloy niyo pong mailagay sa aming Panginoon. Higit sa lahat, ay pinagpapala po namin ang inyo pong mga salita. Salamat po, purihin kayo, Panginoon. We claim na sa lahat ng aming panalangin at pinag-aralan, Panginoon, ay tinugon na po ninyo, Panginoon. Purihin kayo, dakilain kayo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon at sa Diyos po ang papuri.